Kuya, may dala ulit akong turon. Bili ka na, oh. Masiglang bati ni Maria habang hawak ang basket ng kanyang masarap na turon. Maaga pa lamang ay nasa kumpanya na siya upang magbenta sa mga paborito niyang suki. Agad niyang inasikaso ang mga order ng guard at mabilis na iniabot ang mga ito. Ang aga mo talaga para lang sa turon, ano, biro ng guard habang ngumiti. Siyempre naman, mas masarap pag mainit niyong nakakain, hindi ba? Sagot ni Maria na may ngiti sa labi. Bentahan ko na rin yung iba para makauwi na rin ako agad, dagdag niya habang kumakaway ang guard, sabay kain ng turon. Habang naglalakad si Maria, hawak ang basket na may natitirang turon, napansin niya ang ganda ng kumpanya. Namangha siya sa bawat sulok nito, ang kombinasyon ng ginto at itim na tema ay napaka-elegante. Pagpasok niya sa elevator, narinig niya ang usapan ng ilang empleyado. Anong amoy yan? Tanong ng isang babae na tila iritado. Ah, amoy turon, sagot naman ng isa pang nakangiwi. Bakit ba pinapayagan pa yang nagtitinda dito? Hindi ba bawal? Dagdag ng isa pa. Pinayagan daw, sagot ng isang lalaki, tila nagtataka. Sa kabila ng mga komento, nakangiti pa rin si Maria. Kinalabit niya ang lalaki at pabirong sinabi, Hoy, turon. Habang nagchichismisan kayo, kumakain din naman kayo, di ba? Natawa ang babae at agad na lumabas ng elevator. Pagdating sa tamang floor, agad niyang hinanap ang opisina kung saan nandun ang kanyang asawang bilyonaryo. Napabuntong hininga siya habang inaayos ang kanyang damit. Sa gitna ng kanyang pagbebenta, natuwa siya nang halos maubos na ang kanyang paninda. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, nabangga niya ang isang babae, dahilan para matapan ang turon sa damit nito. Ano ba? Sigaw ng babae, sabay tulak kay Maria. Nanlaki ang mata ni Maria sa gulat. Pasensya ka na, hindi ko sinasadya, sagot ni Maria na halatang natataranta. Pasensya, hindi mo ba nakikita ang ginawa mo sa damit ko? Galit na tugon ng babae. Pinayagan naman akong magtinda dito, at saka, hindi pa natatapos si Maria nang maputol siya ng tawa ng babae, talagang sumasagot ka pa. Tingnan mo ang damit ko. Puputi ba yan dahil sa pasensya mo? Sarkastikong sagot ng babae. Pakiramdam ni Maria ay lahat ng tao sa paligid ay nakatingin sa kanya. Kinagat niya ang kanyang labi, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Hindi niya inaasahan ang ganitong gulo, lalo na't hindi naman niya sinasadya ang nangyari. Lumuhod ka at panasan ang damit ko, utos ng babae na may mapanghamong ngiti. Ano? Bakit ko naman gagawin yan? Tanong ni Maria habang nakakunot ang kanyang noo, halatang hindi kumbinsido. Tinatanong mo kung anong gusto mong gawin ko, hindi ba? Gusto kong... Ngunit natigilan ang lahat nang biglang bumukas ang elevator. Agad na bumalik sa kanilang ginagawa ang mga tao, ngunit si Maria at ang babae ay nanatili sa gitna, tila nagbabantayan. Napansin ng babae ang presensya sa kanyang gilid at napalingon siya. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang sekretarya ng kanyang asawa. Miss Maria, magalang na bati ng lalaki sabay bahagyang pagyuko. Ha, ikaw, turo ni Maria, halatang nagulat. Tiningnan ng babae ang dalawa at nagtanong, magkakilala kayo? At bakit kayo yumuko sa babaeng to? Hindi pa man nakakasagot ang sekretarya, napalingon si Maria sa isang lalaki na nakasuot ng pormal na damit. Malamig ang tingin nito sa babae sa kanyang harapan. Napalunok si Maria habang napansin kung gaano kagwapo ang lalaki. Tila may kakaibang awtoridad ito na nagpatigil sa kanya. Ah, Sir Henry, bati ng babae, halatang kinakabahan. At anong nangyayari dito? Malamig na tanong ng lalaki. Ah, ito po kasing babae na to. Nagsimula ang babae, sabay masamang tingin kay Maria. Dito siya nagtitinda ng turon at nakakaabala sa mga empleyado. Nagkataon lang po na natapunan niya ang damit ko ng paninda niya kaya nagkasagutan kami. Humingi na nga po ako ng pasensya sa kanya, sagot ni Maria, halatang naiilang. Hindi ko naman po talaga sinasadya. Hindi magbabago ng pasensya mo ang damit ko, sarkastikong sagot ng babae, ngunit bago pa siya makapagpatuloy, malamig na sumagot si Henry. Humingi naman na pala siya ng pasensya, bakit ka pa nagrereklamo? Mahal ba talaga ang damit na yan para pagsalitaan mo siya ng ganito kasama? Hindi na kaimik ang babae, napalunok na lang at yumuko. Sir. Ngunit umirap si Henry at agad na dinampot ang basket ng turon ni Maria. Nagulat si Maria nang makita niyang dinampot din nito ang wallet na nahulog niya kanina.
Kayo, sabi ni Henry sa mga empleyado na nakatingin mula sa malayo. Simula ngayon, hahayaan niyo siyang magtinda dito sa kumpanya ko. Walang sino man ang pwedeng mambastos sa kanya o magsalita ng masama. Kung hindi, may kalalagyan kayo sa akin. Ang awtoridad sa boses ni Henry ay nagpatigil sa lahat. Sir, ano po ba yung sinasabi niyo? Tanong ni Maria, halatang gulat. Kinalabit niya si Henry na napalingon sa kanya. Nakakahiya naman po sa inyo. Wala namang masama, pero baka istorbo ako dito. Tama na, putol ni Henry, sabay ngiti. Ako ang may-ari ng kumpanyang ito. You must be Maria, right? Nagulat si Maria sa sinabi nito. Nanlaki ang kanyang mga mata habang unti-unting napagtanto kung sino ang kaharap niya. Ay ikaw ang asawa ko. Napatakip siya ng bibig, hindi makapaniwala. Ngumisi si Henry at hinayla siya papunta sa opisina. Pagkalipas ng ilang oras, nakababa si Maria mula sa magarang kotse ni Henry. Napanganga siya habang tinitingnan ang malaking bahay sa kanyang harapan. Welcome to my house, sabi ni Henry habang naglalakad sila papasok. Napansin ni Maria ang mga kasambahay na nakasunod sa kanila, kaya't napanguso siya. Ang laki ng bahay mo, bulalas ni Maria habang iniikot ang mata sa paligid. Ikaw lang mag-isa nakatira dito. Ngayon lang ako nakauwi mula sa ibang bansa, sagot ni Henry. Kaya ngayon lang tayo nagkita ulit. Kamusta naman ang mga magulang mo? Maayos naman sila at okay na rin ang nanay ko. Salamat talaga sa pagpapadala sa kanya sa hospital, taos-pusong sabi ni Maria habang pinagmamasdan si Henry. Tumango si Henry, ngunit hindi niya maiwasang mapansin ang asawa. Ngayon niya lamang ito nakita ng ganito kalapit, at hindi niya napigil ang humanga. Napakaganda talaga ni Maria, ang kanyang bilugang mukha, makinis na balat, at malaanghel na pisngi ay tila perpektong pinagsama. Sa isip niya, tama ang kanyang desisyon. Isa siyang babaeng maipagmamalaki. Bakit nga pala tayo narito sa mansyon mo? Tanong ni Maria, halatang nagtataka. Agad na umiwas ng tingin si Henry at inayos ang kanyang pagkakaupo. Ngayong nandito na ako sa Pilipinas, gusto ko na rin dito na manirahan. At bilang asawa ko, gusto kong manatili ka rin dito. Mas mabuti kung dito ka na tumira, seryosong sagot ni Henry. Napakunot noo si Maria. Napag-usapan na natin yan, Henry. Nasabi na rin ng sekretarya mo ang gagawin ko bilang asawa mo. Pero bakit kailangan ko pang tumira dito? Gusto ko lang naligtas ka. Dito, magagawa mo ang lahat ng gusto mo nang walang iniintindi, paliwanag ni Henry. Biglang lumabas ang mga kasambahay, dala ang mga mamahaling bag, alahas, at koleksyon ng mag-agarang damit. Itinuro ni Henry ang mga iyon. Lahat ng yan ay para sa'yo. Malaya kang gamitin at isuot ang mga iyon. Ang lahat ng gamit dito sa bahay ay pwede mong hawakan at gamitin. Nanlaki ang mga mata ni Maria sa gulat. Grabe ka palang maging asawa. Lahat kaya mong bilhin. Namamangha siyang napangiti. Ngumiti rin si Henry. Isa kang Mrs. Villamor. Masanay ka na sa ganitong buhay dahil araw-araw, ganito ang bubungad sa'yo. Ngunit ngumuso si Maria at muling tiningnan ang mga gamit. Kahit gustuhin niyang tanggapin ang mga iyon, ayaw niyang maging sentro ng atensyon ng mga tao. Isa pa, kontento na siya sa simpleng buhay. Hindi ko matatanggap ang mga yan, Henry, mahinahon niyang sabi. Natigilan si Henry. At bakit hindi? Ngumiti si Maria, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Alam mo kasi, kontento na ako sa kung anong meron ako. Masyadong mahal ang mga yan. Gusto ko lang mamuhay ng simple at mapayapa habang nagtitinda ng turon. Salamat na lang sa mga gamit mo. Pero, Maria, putol ni Henry, nakalimutan mo ba ang sinabi ko? Gagawin ko ang lahat para mapasaya ka. Niligtas mo ako mula sa nakakatakot na arranged marriage. Kaya sinusuklian ko lang ang lahat ng ginawa mo para sa akin. Maraming salamat kung ganun, sagot ni Maria, pero ang pagtitinda ng turon ang gusto ko. Hindi naman ako tatakbo, at syempre, asawa mo pa rin ako sa papel. Ayoko lang talaga ng masabi ng mga tao sa paligid ko. Tahimik na napatingin si Henry kay Maria. Tila ngayon lang nakatagpo ng isang babaeng hindi nabighani sa yaman at kapangyarihan. Anong gusto mo? Seryosong tanong niya. Hayaan ang isa't isa habang mag-asawa tayo, sagot ni Maria, seryoso ngunit may ngiti sa kanyang labi. Napanganga si Henry. Ito ang unang pagkakataon na may tumanggi sa kanyang alok. At ngayon,
Higit pa siyang namangha sa babaeng ito. Tumango siya, tanda ng pagsang-ayon. Nasaan nga pala ang mga magulang mo? Tanong ni Maria, binasag ang katahimikan. Nasa ibang bansa pa sila, sagot ni Henry habang umiwas ng tingin. Sinabi ko lang na uuwi ako para sa asawa ko. Hindi pa nila alam, tanong ni Maria habang pinaglalaroan ang kanyang mga daliri. Alam nilang may asawa na ako, tugon ni Henry. Kaya inurong nila ang kasal sa ibang babae. Nagtatagumpay naman ako, kaya ayan, ikaw ngayon, nakatali ka sa akin. Nasaan nga pala ang singsing mo? Nasa bag ko, sagot ni Maria habang tumatawa. Hindi ko isinusuot kapag nasa labas ako. Alam mo na, maraming magnanakaw at snatcher. Napangiti si Henry sa sagot ng kanyang asawa. Sa kabila ng pagiging simple ni Maria, may kakaibang lakas ng loob at tapang ito na hindi niya maiwasang handgun. Sa bawat sandaling magkasama sila, lalo niyang nakikita ang kagandahan ng kanyang asawa, hindi lamang sa panlabas, kundi pati na rin sa kanyang puso. Pagkatapos ng kanilang maikling usapan, magkasabay silang kumain. Unti-unting naging komportable si Maria sa presensya ni Henry, ngunit hindi niya maiwasang mapansin ang bawat detalye sa mukha ng asawa. Gwapo talaga ito, may tindig na parang isang hari. Ngunit sa likod ng kanyang angas at seryosong ekspresyon, nararamdaman ni Maria ang init ng kanyang malasakit at pagmamahal. Henry, tawag ni Maria, bahagyang kinakabahan ngunit puno ng pag-asa sa kanyang boses. Bakit? Tanong ni Henry habang patuloy na kumakain, ngunit agad na iniangat ang tingin sa kanya. Pwede naman akong manatili dito kung kailan ko gusto, hindi ba? At, pwede ko bang isama ang mga magulang ko? Gusto lang naman nilang bumisita. Hindi nagdalawang isip si Henry at tumango agad. Oo naman. Sabihin mo lang kay Paul para maayos ang lahat. Ako, kababalik ko lang, pero ayos lang sa akin. Sa simpleng sagot ni Henry, napawi ang kaba ni Maria. Napagtanto niya kung gaano siya kaswerte na maging bahagi ng buhay ng lalaking ito. Habang inaayos niya ang hapag matapos kumain, hindi niya maiwasang isipin kung gaano kaganda ang magiging buhay nila sa bahay na ito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya, ngunit napatigil siya nang makita si Henry na bumababa mula sa hagdan. Ihahatid mo ba ako? Pwede naman akong mag-taxi, sabi ni Maria, pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. Tiningnan siya ni Henry ng diretso sa mga mata. Maria, asawa kita. Nakakalimutan mo ba? Bahagyang ngumuso si Maria, ngunit hindi napigilan ang bahagyang pagtawa. Hindi kasi ako sanay na may nag-aasikaso sa akin. At saka, hindi naman delikado sa labas. Kahit na, tugon ni Henry, malamig ngunit puno ng determinasyon. Tara na, sasama ka. Hindi ko hahayaang mapahamak ka. Sumingit si Paul na nasa malapit. Sir, gusto mo bang sumama sa paghatid? Tumingin si Henry kay Paul at kalmadong sumagot, gusto ko lang makasigurong makakauwi ng ligtas ang asawa ko. Sa mga salitang iyon, hindi na napigilan ni Maria ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Kinagat niya ang kanyang labi, pilit na pinipigilan ang ngiti. Sa kabila ng lahat, naramdaman niya ang tunay na kahalagahan na ibinibigay sa kanya ni Henry. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang narinig ang malakas na sigaw mula sa labas, Maria. May naghahanap sa'yo. Ano bang ginagawa mo, bata ka? Napabalikwa si Maria mula sa kanyang iniisip at mabilis na lumapit sa malaking bintana. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita kung sino ang nasa labas, si Henry, kasama ang kanyang mga gwardiya, pati na rin si Paul. Bakit nandito siya? Gulat na tanong niya sa sarili. Ilayana, sigaw na naman ng kanyang ina. Pababa na po, sagot ni Maria. Aray, natisod pa siya sa wire, dahilan para bumagsak siya sa sahig at tumama ang kanyang braso sa may kanto. Iika-ikang naglakad ang babae, mabilis na napahilamos, at agad na nag-spray ng kanyang pabango. Nang makitang maayos na ang kanyang damit at itsura, dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto at marahang bumaba. Naabutan niya ang kanyang mga magulang na nasa maliit nilang sala, habang nakaupo naman si Henry sa maliit nilang sofa. Nagtama ang kanilang mga mata, kaya't napalunok si Maria. Ma? Tawag ni Maria. Si Henry po. Siya po yung sinasabi ko sa inyo na tumulong sa akin para dalhin ka sa hospital. Nanlaki naman ang mga mata ni Elena. Talaga ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin na darating siya dito sa bahay? Diyos ko naman, Maria. Sana nakapaghanda man lang ako ng pagkain para sa kanya.
Natataranta ang boses ng matanda. Hindi ko rin naman po kasi alam na darating siya, sagot ni Maria, sabay panlalaki ng mga mata kay Henry, na nakakunot ang noo. Bakit ka ba kasi nandito? Tanong ni Ilayana, sabay-saway sa bibig ng kanyang anak. Natawa naman si Henry at agad na tumayo para tingnan ang asawa. Mabilis silang nag-usap at agad na nagpaalam na aalis. Walang nagawa si Maria kundi ang sumama at sumakay sa kotse ng kanyang asawa. Nang makasakay si Henry, doon lang nito ipinaliwanag ang lahat. Mananatili ka sa bahay, lalo pat may pupuntahan tayong masquerade party, saad ni Henry. Ayoko ngang makita ng mga tao, tanong naman ni Maria. Nakasuot ka naman ng maskara, kaya paano kanila makikita? Ikaw ang date ko sa gabing yun, kaya hindi ka pwedeng tumanggi, nakasimangot na saad ni Henry. Nang makarating sila sa mansyon, napakaraming damit ang ibinigay sa kanya. Namili agad ang dalaga at ipinakita kay Henry, na nakaupo. Unang labas niya ay hindi nagustuhan ng lalaki, kaya't paulit-ulit siyang nagbihis at nagpalit. Nang makita niya ang isang deep neck bodycon dress, napangisi siya dahil sa ganda nito. Sir, ito na po yung last na damit, saad ng isang fashion designer. Patanjin nga ako, saad ni Henry, sabay baba ng magazine na binabasa niya. Dahan-dahan na naglakad si Maria suot ang magandang dress. Tiningnan niya ang reaksyon ng asawa, at natigilan ito habang pinagmasdan siya. Umikot si Maria at ngumiti kay Henry, na napalunok at mabilis na umiwas ng tingin, dahilan para manggunat ang noo ni Maria. May problema ba? Tanong ni Maria. Wala naman. Bagay sa'yo yang dress na yan. Gusto ko ang dress na yan talaga. Oh, sagot ni Henry. Paano ba yan, ate? Ito na raw po ang nagustuhan ni Henry, sabi ng designer. Pagkatapos ng ilang oras na pag-aayos, natigilan si Henry sa kabuuan ng ayos at itsura ni Maria. Hubog na hubog ang kurba ng asawa sa suot nito. Ang makeup niya ay natural, at ang buhok ay umaalon. Napalunok si Henry dahil napakaganda ni Maria. Nagustuhan mo ba? Kabadong tanong ni Maria. Mabilis na tumango si Henry. Bagay sa'yo. Ngumiti si Maria at napalunok rin dahil sa itsura ng lalaki. Ang gwapo mo rin, sabi niya. Napaubo si Henry at mabilis na umiwas ng tingin, tila nagtatago ng kung anong damdamin. Lumabas sila ng bahay at agad na bumiyahe patungo sa engranding event, dala ang kani-kanilang maskara. Mabilis ang kilos nila, at nang makarating sila sa lugar, hindi naiwasang mamangha ni Maria. Napakaganda ng paligid, at halatang puro mayayaman ang naroon. Habang papasok sila, mahigpit na hinawakan ni Henry ang kamay ni Maria, at bahagyang bumaba ang kanyang mga daliri sa bewang nito, parang sinasabing, huwag kang mag-alala, narito ako. Nanginginig ka, puna ni Henry, habang pinapansin ang bahagyang panginginig ng kanyang asawa. First time ko kasi. Ang ganda pala dito. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng party, sagot ni Maria, may halong kaba ngunit may ngiti sa kanyang labi. Ngumisi si Henry at mas hinigpitan ang hawak sa bewang ng asawa. Mag-enjoy ka hanggat gusto mo. Ako ang bahala sa'yo. Habang naglalakad sila papunta sa gitna ng venue, napansin ni Henry ang mga tingin ng kanyang mga kaibigan na nakatuon kay Maria. Hindi niya maiwasang magtaas ng kilay, ngunit may bahagyang ngiti sa kanyang labi, tila ipinagmamalaki niya ang kanyang asawa. At sino naman yang kasama mo ngayon? Tanong ni Luke, na halatang nagtataka. My wife, sagot ni Henry, puno ng pagmamalaki habang tinitingnan ang kanyang mga kaibigan. Siya na ba? Tanong naman ni Tommy, na tila hindi makapaniwala. Tumango si Henry, at sa kanyang mga mata, kitang-kita ang pagmamalaki habang ipinakilala si Maria. Ngumiti si Maria, at hindi nakaligtas kay Henry ang reaksyon ng kanyang mga kaibigan, napalunok ang ilan sa kanila, dahilan para mapatawa siya ng bahagya. Matagal-tagal na rin mula nang huli niyang makita ang mga ito, at hindi niya maitatangging na-miss niya ang kanilang presensya. Pagdating nila sa lamesa na nakalaan para sa kanila, naupo si Maria sa tabi ni Henry. Tahimik itong nakatingin sa mga pagkain sa mesa, halatang kinakabahan. Okay ka lang? Tanong ni Henry, bahagyang yumuko upang tingnan ang mukha ng asawa. Tumango si Maria, ngunit kita sa kanyang mga mata ang kaba. Okay lang ako. Hindi lang talaga ako sanay sa maraming tao. Ngumiti si Henry at hinaplos ang kamay ng asawa. Masasanay ka rin. Tandaan mo, ito na ang magiging buhay mo habang kasama mo ako.
Habang tinitingnan niya si Maria, bumalik sa kanyang alaala ang unang pagkakataon na nakita niya ito sa kanilang kumpanya. Alam niya noon pa lang na may kakaiba sa babaeng ito. Sa tulong ng kanyang koneksyon at pera, nakuha niya si Maria upang magpanggap na asawa niya. Ngunit habang tinitingnan niya ito ngayon, umiinom ng juice na tila walang pakialam sa paligid, naramdaman niyang higit pa sa pagpapanggap ang nararamdaman niya para dito. Napansin niyang bahagyang nanginginig si Maria sa lamig, kaya hindi siya nagdalawang isip. Tinanggal niya ang kanyang coat at inabot ito sa asawa. "Here," sabi ni Henry, hindi tumatanggap ng pagtanggi. "Ah, hindi na. Okay lang ako," sagot ni Maria, ngunit halatang giniginaw. "Tanggapin mo na. Nangangatog ka na sa lamig," sagot ni Henry, puno ng awtoridad ngunit may halong pag-aalala. "Oh, akin na yung kamay mo," dagdag niya. Walang magawa si Maria kundi ibigay ang kanyang kamay. Nang maramdaman ni Henry ang lambot ng kanyang palad, tila may damaloy na kuryente sa kanyang katawan. Hinaplos niya ito ng bahagya, at sa sandaling iyon, naramdaman niyang hindi na lamang pagpapanggap ang kanilang relasyon. May kung anong totoo at malalim na damdaming nagsisimulang umusbong. Hinawakan ni Henry ng maingat ang kamay ni Maria, tila sinasabing, "Narito ako para sa'yo," hanggang sa maramdaman niyang komportable na ito. "Salamat," sabi ni Maria habang may ngiti sa kanyang labi, bakas ang pasasalamat. "Kumain ka lang hanggat gusto mo," sabi ni Henry, puno ng lamang at sinseridad. "Sabihin mo naman, matako ako." "Grabe ka," sagot ni Maria habang natatawa, ngunit may halong biro. Agad siyang tiningnan ni Henry, na tila nagtataka. "Ikaw naman ang nagsabi niyan," natatawang sagot ni Henry habang umiiling. Ngunit naputol ang kanyang ngiti nang mapansing nakatitig sa kanya si Maria, ang mga mata nito punong-puno ng paghanga. "Bakit?" tanong ni Henry, bahagyang naguguluhan. "Wala. Ang gwapo mo kasi," sambit ni Maria na may ngiti, habang pinagmamasdan ang kanyang asawa. Rinig na rinig ni Henry ang malakas na tibok ng kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung ano itong nararamdaman niya ngayon. Bahagya niyang hinigpitan ang hawak sa kanyang pantalon, pilit itinatago ang kaba. "Maiba ako," nagsimula si Maria. "Bakit nga pala ayaw mong magkaroon ng girlfriend na pwede mong pakasalan?" Nasa sala silang dalawa, at sa wakas ay nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ng masinsinan. Nakaupo si Maria sa sofa habang si Henry naman ay nakatutok sa laptop nito, ngunit tila nagising sa tanong ng asawa. "Wala naman akong plano na magkaroon ng seryosong relasyon sa kahit na kanino. Ang gusto ko lang, magkaroon ng maraming pera," sagot ni Henry, diretso ngunit may bahagyang pag-aalinlangan. "Kung sa bagay, napakasipag mong magtrabaho," sagot ni Maria, ang tono nito puno ng paghanga. "At alam mo, hanga ako sa'yo doon. Pero alam mo, ang edad tumatanda, kaya nakakatakot na walang mag-aalaga sa'yo kapag tumanda ka na," dagdag niya, bahagyang nakanguso. Napabuntong hininga si Henry bago sumagot. "Ikaw ba? Nagkaroon ka na ba ng boyfriend?" "Asawa? Meron," sagot ni Maria, sabay tawa, halatang nangasar. Natigilan si Henry, kaya't natawa si Maria nang makita ang reaksyon nito. "Joke lang. Natigilan ka na naman. Tinatanong kasi kita ng maayos," sabi ni Maria, pilit pinipigilan ang tawa. Umiirap si Henry at itinigil ang pagtipa sa laptop. Wala pa akong nagiging nobyo," sagot ni Maria, seryoso na ngayon. "Kasi ang gusto ko, makapag-asawa ako ng mayaman at hindi ko na kailangang mamroblema sa pera. Wala sa plano ko, pero kung may magkagusto man sa akin, bakit hindi?" Ngumiti si Henry, at sa isang sandali, tila may kung anong nagbago sa kanyang tingin kay Maria. "Maganda ka naman," sabi niya, ang boses nito puno ng sinseridad. "So, nagagandahan ka sa akin?" nagtaas ng kilay ang babae. "Maganda ako sa paningin mo. Assuming ka," inis na sanggal ni Henry. "Kung hindi ka nagagandahan sa akin, hindi mo ako yayayain sumayaw kagabi. At saka, namumula ka kaya?" "Oy, nagagandahan siya sa akin." Sinundot ni Maria ang pisngi ng asawa, at saka umiwas ito. "Stop that," pilit ginagawang seryoso ni Henry ang kanyang itsura, ngunit hindi niya mapigilan na mapang-isi. "Stop Henry." Tumawa ang babae at umupo ng maayos. "Pero alam mo, bago pa ako maboard sa malaki mong bahay, tuturuan na lang kitang gumawa ng turon." Nangunot naman ang noo ni Henry, at agad na tumayo si Maria at pumunta sa kusina.
Napailing ang lalaki at marahang tumayo para sundan ang kanyang asawa. Nakita niya agad ang mga saging, lumpia wrapper, at steak. May iba pa siyang nakita na hindi niya alam, kaya naman napanguso na lamang ang binata. Tuturuan kita. Bestseller kaya namin ang turon. Dahil masipag ang mama ko, nakapagtapos ako ng pag-aaral. Teacher sana ako ngayon, kaso pinili kong magtrabaho para sa mga kapatid ko, saad ni Maria habang naghihiwa ng saging na saba. Tumulong naman ang binata sa lumpia wrapper. Bagay sa'yo ang maging teacher, natawa si Maria. Wait, mali naman ang paglalagay mo eh. Napakurap naman ang lalaki. Ha, turuan mo na lang kasi ako. Hinawakan ni Maria ang kamay ng asawa, dahilan para matigilan si Henry at mapatingin sa asawa na nakangiti habang kinakausap siya. Malakas ang tibok ng kanyang puso, lalo pat malapit ang katawan nila sa isa't isa. Huminga ng malalim ang binata at hindi na nakagalaw pa dahil sa patuloy na ginagawa ni Maria sa kanyang kamay. Ayan, okay na. Nag-angat ng tingin si Maria at tiningnan ang kanyang asawa. Oh, okay na. Natigilan si Henry dahil ilang hibla na lang ang layo ng mukha nila sa isa't isa. Lutuin mo na, umiwas agad ng tingin si Maria dahil sa kakaibang bugso ng kanyang damdamin. Tumango naman si Henry at agad na binuksan ang kalan at inilagay ang kawali. Nagtawanan sila dahil tumalsik pa ang mantika kaya't agad na hinawakan ni Maria ang spatula at napailing bago naglagay ng asukal at pinatunog. Ihagis, natatawang saad ni Maria. What? First time ko kasing nagluluto nito eh, nakangiwing saad ni Henry. Ganito lang yan, dahan-dahan na inilagay ni Maria ang saging na nakabalot sa lumpia wrapper. Ayan, dahan-dahan lang. Tapos kapag golden brown na siya, pwede mo na siyang hanguin. Nang matapos sila sa pagluluto ay nakatitig lamang ang binatang si Henry sa turon na nasa lamesa habang si Maria naman nakangisi sa kanya. Napalunok siya at agad na kinuha ang tinidor at agad na tinusok ang turon. Masarap yan at kapag hindi masarap, ibig sabihin ikaw ang nagluto, pang-aasar pa ni Maria. Sigurado akong masarap to, mayabang na saad naman ni Henry. Pinanood ni Maria ang asawa at nakita niya itong natigilan kaya agad siyang kinabahan subalit kalaunan ay napangiti ang babae nang lumaki ang mga mata ni Henry. Ang sarap, I want more. Sabi ko naman mas masarap to kapag may juice kang kasama. Tumawa si Henry at agad na hinanap ang kanyang sekretarya. Paul, sir, nagmamadaling naglakad ang binata at napatingin sa kanyang boss. Tikman mo to, niluto ng asawa ko. Billy, okay sir. Natatawang saad pa ni Paul. Napailing naman si Maria at ngayon lang niya nakitang tumatawa at maganang kumain ang kanyang asawa. Mukhang epektibo naman ang gawa niya at mas lalo niyang nakilala si Henry na nakangisi. Ang sarap hindi ba? Natatawa si Henry at tiningnan ang plato dahil wala nang natira. Masarap po. Mukhang may bago ka pong paborito ngayon sir. Well, ito lang naman yung turon na kakainin ko. Mayabang na saad ni Henry at tiningnan si Maria na nakangiti. Thank you. Tumango lamang ang babae at agad na kumuha ng tisyo para punas ng gilid ng labi ng kanyang asawa. Sa gilid ay si Paul na halatang masaya para sa kanila. Napakurap si Henry at agad na hinayla ang asawa para halikan ang pisngi nito. You made me happy, seryosong saad ni Henry at ngumiti. Napangiti rin si Maria at humigpit ang pagkakahawak sa apron na suot niya. Siyempre, responsibilidad ko yun bilang asawa. Tumango si Henry at agad na tiningnan si Paul na nangaasar na nakatingin sa kanya. What? Kumikislap yung mga mata mo sir. In love kayo? Tanong naman ni Paul. Shut up, single naman agad ni Henry. Bakit ka po nagagalit sir? Wala naman akong sinabing masumo, di ba ma'am? Napailing naman si Maria at natawa dahil nag-walkout na lamang si Henry mula sa kusina. Abala si Maria sa kanyang pag-aayos ng mga turon na dadalhin niya sa kumpanya ng kanyang asawa. Kahit na sinabihan na siya nito ay hindi pa rin tumitigil si Maria dahil ito na ang nakahiligan niyang gawin at ito na rin ang nakasanayan niyang negosyo. Mabilis siyang pumasok sa loob at nakitang abala ang mga tao na para bang may malaking bisita, dahilan para manggunat ang noo ni Maria. Ah, kuya, anong meron? Tanong ni Maria sa isang guard. Dumating kasi si Ma'am Brianna at pupuntahan daw po yata si Sir Henry, sagot ng guard sa kanya. Bakit daw? Balita ko iyan ang babaeng dapat ipapakasal kay Sir Henry kaso nga lang bali-balita na may asawa na si Sir kaya galit na galit ang pamilya ni Ma'am Brianna, sagot ulit ng guard sa kanya.
Napatango naman si Maria at naisip na walang-wala siya kumpara sa babaeng tinutukoy nito. Ano namang paki niya doon? Nandito siya para magtrabaho at umuwi rin kaagad. Pagkatapos niyang ipamigay ang mga order sa labas ay agad naman siyang pumunta sa tamang palapag kung nasaan nandoon si Henry. Nang makarating sa tamang palapag ay nagsimula na ulit siyang magbenta ng turon. Ang sarap talaga ng turon mo lalo kapag may ube, natatawang saad ng babae. Pati yung mama ko gustong-gusto to. Nako, maraming salamat naman kung ganun. Asahan mo magdadala pa ako ng maraming turon, nakangiting saad ni Maria. Dapat lang kasi ang dami kayang nag-aabang ng merienda dito, sagot ng babae sa kanya. Habang abala si Maria sa kanyang ginagawa ay nakarinig siya ng yapak mula sa kanyang harapan. Nag-angat siya ng tingin at nakita ang isang pink na sandals, dahilan para dahan-dahan siyang tumayo. Nakita niya ang isang babaeng morena na nakataas ang kilay sa kanya at nakahalukip-kip. Mukhang masama ang mood nito dahil sa itsura nito kaya't napaatras si Maria. Who are you? Ma'am, nagbebenta po siya dito ng turon, nakangising saad ng babae na nakaaway ni Maria. Lagi po yan nandito para magbenta. Pinapayagan ka ni Henry Noang na ayaw niya ng mga katulad mo, tanong ni Brianna at tiningnan ang babae mula ulo hanggang paa. Right, poor people. Hindi ka dapat nagbebenta dito sa kumpanya ng ganyang klaseng pagkain. Hindi mo ba alam na puro mayayaman lang ang mga tao dito? Paano kung madumi pala yang tinitinda mo? Kung madumi ang pagkaing ibinebenta ko bakit pa rin sila bumibili sa akin? Balik na tanong ni Maria. Ano? Tanong naman ni Brianna pabalik sa kanya. Huminga ng malalim ang dalaga. Pinayagan ako ni Henry na magbenta dito kahit kailan ko gusto. Hindi rin naman ikaw ang nagmamay-ari nito kaya labas ka na sa kung anong ginagawa ko. Pero kung nandito ka sa harapan ko baka gusto mo ng turon. Nanlaki ang mga mata ni Brianna at hindi makapaniwalang napatingin kay Maria. Anong karapatan mo para sagutin ako? Hindi mo ba alam kung sino ako? Tumaas ang boses ng dalaga sa kanya. Hindi, pasensya na pero kailangan kong magbenta kaya makipag-usap sa'yo. Hindi alam ni Maria kung saan ang galing ang galit at inis na nararamdaman niya o baka naman dahil ito dapat ang asawa ng asawa niya. Huminga ng malalim si Maria at agad na kinuha ang basket ngunit sa isang hawak ni Brianna sa kanya ay natapon ang pinaghirapan niyang turon. Napatayo ang empleyado at tiningnan ang dalaga na nakangisi. Sa tingin mo ba papadaanin kita pagkatapos mong painitin ang ulo ko? Tanong ni Brianna at tinapakan ang turon na nasa sahig. Ano ba? Pinaghirapan ko ang mga yan kaya bakit? Bakit mo itinapon? Wala akong pakialam kung gaano pa kamura ang mga walang kwentang pagkain na yan. Hindi mo yata ako kilala miss. Hindi mo rin alam kung sinong kinakalaban mo at dahil pinainit mo ang ulo ko magsisisi ka dahil dyan sa ginawa mo. Galit na saad ni Brianna ngunit hindi yun ang pinagtuunan ng pansin ng dalagang si Maria kundi ang turon na nasa sahig. Bigla ay parang nandilim ang kanyang paningin dahilan para maitulak niya si Brianna na nanlaki ang mga mata sa kanya. Pinaghirapan ko ang mga yan. Hindi porke mayaman ka pwede mo na akong hilahin pababa. Wala rin akong pakialam. How dare you? Malakas na sigaw ni Brianna. Nagkagulo ang lahat at walang sino man ang umawat sa dalawang babae na nagsasagutan dahil sa labis na takot. Agad na nanlaki ang mga mata ni Paul nang makita si Maria kaya dali-dali niyang hinayla ang asawa ng kanyang boss papalayo. Agad rin na hinawakan ng iba si Brianna na ngayon ay magulo na ang buhok. Ma'am Brianna, so ni Paul. What? Bakit siya ang hinahawakan mo? Siya ang unang sumugod sa akin, sigaw ni Brianna. Hoy hindi pa ako tapos sayo, witch. Ma'am Brianna kumalma po kayo. Hindi na natapos ni Paul ang kanyang sasabihin nang biglang bumukas ang elevator at nakita agad ni Henry ang nangyari. Malalagot po tayo pare-pareho. Henry bitiwan niyo nga ako, sigaw ni Brianna. Malamig ang tingin ng lalaki sa dalaga at agad na hinanap ng kanyang mga mata ang asawa na may sugat ngayon sa braso at leeg. Nagtagis ang panga ni Henry at agad na dinampot ang turon na nakakalat sa sahig dahilan para manlaki ang mga mata ng tao dahil ito rin ang ginawa ng kanilang boss dati. Anong ginagawa mo? Hindi mo dapat din dampat ang mga pagkain na yan, sigaw ni Brianna. Hindi ko rin sinabi na manakit ka ng tao, malamig na saad ni Henry sa kanya. Ano? Agad na napatingin si Maria sa kanyang asawa na hinawakan ng kanyang palso at nakita nito ang maliit na gasgas mula roon.
Napalunok ang babae dahil nakita niya ang pagtatagisan ni Henry at nang lingunin nito si Brianna ay napasinghap siya nang lagyan nito ng nadurog na saging ang damit ng dalaga. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Brianna. Malamig na tiningnan ni Henry ang dalaga. Katulad ng sinabi ko, hindi ka pwedeng manakit ng tao na mahalaga sa akin. Hinawakan niya si Maria. Tandaan mo ang mukha ng babaeng ito dahil kapag nalaman mo ang totoo sisiguraduhin kung doble ang balik sa'yo ha. Bakit sino ba siya at pilit mo siyang ipinagtatanggol? Gumas si Henry at hinawakan ang kamay ni Maria na natigilan. She's my wife. Dahil sa nangyari sa kumpanya ni Henry ay nagkagulo ang lahat at balita na rin sa iba't ibang tao ang nangyari. Pinag-uusapan ng lahat kung sino siya at paano sila nagkakilala ni Henry dahilan para kabahan siya at makaramdam ng takot hindi para sa kanya kundi para sa pamilya niya na nananahimik. Kailangan ko na talagang umalis. Pinakilala na kita bilang asawa ko kaya kailangan mo nang lumabas, opisyal na magpakilala, seryosong saad ni Henry sa kanya. Kinakabahan ako. Parte pa rin ba to ng usapan nating dalawa? Tanong ni Maria habang nakatingin sa salamin. Hindi syempre, pero parte to ng kasal nating dalawa. Napalunok ang babae at naisip ang magiging resulta ng lahat ng ginawa. Natatakot siya ngunit sa tuwing hahawakan siya ni Henry ay nawawala ang pangamba niya at sa hindi malaman na dahilan bumibilis ang tibok ng puso niya sa tuwing hahawakan siya ng kanyang asawa. Hinayaan ni Maria ang makeup artist at stylist at iba pa na gawin ang dapat na gawin sa kanya dahil utos ito ng kanyang asawa. Nang matapos ay agad siyang lumabas suot ang isang red na dress, kita ang kabuuan ng kanyang likod at sa harap ay isang malalim na guhit para makita ang kalahati ng dibdib niya. You look good. Hinawakan ni Henry ang kamay ni Maria. Lumabas ang natural mong ganda, namamanghang saad ng lalaki sa kanya. Salamat. Salamat sa lahat. Ngumiti si Henry at umabot ang ngiti nito sa kanyang mga mata. Siyempre asawa mo ako at gusto ko palagi kang maganda at masaya. Iisipin ko na seryoso ka na sa akin, nakangusong saad ni Maria. Bago pa magbago ang isip mo, umalis na tayo, natatawa naman na saad ng lalaki. Sakay ng limousine ay agad silang nagtungo sa formal event na ginawa ni Henry para sa kanyang asawa. Ilang oras ang nakalipas ay nakarating agad sila at nakita ni Maria ang dami ng kamera mula sa labas. Ipinikit niya ang mga mata at malalim na bumantong hininga at sa kanya idinilat ang mga mata. Naramdaman niya ang hawak ni Henry sa kanyang kamay kaya't napatingin siya doon. Kapag kinakabahan ka, hawakan mo lang ang kamay ko, ngumiti si Henry at pinisil ang palad ng asawa. Tumango naman si Maria. Salamat. Sabay silang lumabas ng sasakyan nang buksan ni Paul ang pinto at hindi inaasahan ni Maria na bago pa lang sila pumasok ay dudumugin na sila ng tanong at ng mga kamera na nasa paligid ng lugar. Magkahawak silang pumasok at nanatiling tikom ang bibig ng Maria dahil yon ay pwede niyang gawin para maiwasan ang mga tanong. Nang makapasok sila ay bumukas ang babasagin na pinto at doon sila pumasok na magkahawak pa rin ang kamay. Mr. and Mrs. Villamor, nakangiting saad ng isang MC. Naglakad silang dalawa at napatingin ang mga tao maging ang mga kaibigan ni Henry na nakangiti at napapailing. Nasa loob rin ang mga magulang ni Henry na napatayo at napatingin sa kanya. Hindi tuloy matukoy ng babae ang reaksyon ng mga ito. Umakyat silang dalawa na magkahawak ang kamay at saka inabot ng MC ang mikropono. Salamat sa pagpunta at talagang inaasahan ko na lahat kayo nandito para saksihan at pakinggan ang mga sasabihin ko, tiningnan ni Henry ang mga tao. Ang babaeng nasa tabi ko ay ang babaeng matagal ko nang kilala, siya ang aking asawa, Maria Montesilio. Nagbulaklak pa ka ng ilan at ang iba naman ay gulat na nakatingin sa kanilang dalawa. Ngumiti si Maria at hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay ng kanyang asawa na hinawakan ang mga daliri niya kung nasaan ang singsing at ngumiti si Henry. Simula sa araw na to, gusto kong respetuhin niyo ang aking asawa at itrato ng maayos kagaya kung paano niyo ako galangin at respetuhin. Dahil kung hindi niyo gugustuhin na magalit ako dahil alam ng lahat kung paano ako magwala kapag ang asawa ko na ang kinantay niyo. Napalunok si Maria ngunit nakaramdam siya ng kapayapaan sa kanyang puso. Nang makababa silang dalawa ay dumiretso sila sa mga magulang ni Henry na nakangiti at tinitingnan ng anak nila. Yamakap si Maria sa ina ng asawa na tinapak ang kanyang balikat at ganon rin sa ama nito. Magandang gabi po, nakangiting saad ni Maria. Masaya ako kita ka gumiti si Han at tiningan ng anak ngunit nais ko kayong magkausap sa mga susunod na araw. Okay.
Tumango si Henry at ngumi agad na ipinakilala naman ng lalaki ang asawa sa mga kaibigan na napatayo at yumuko dahil para matawa si Maria. Masaya kasi siya na makilala ng mga tao na mayayaman at may mabuting puso at natutuwa rin siya dahil mabait ang mga ito sa kanya. I'm Tommy, pagpapakilala ng isang binata at inilahad pa ang kamay. Maria, inilahad rin ng babae ang kamay ngunit tinapak yun ni Henry para magulat siya. Tumawa naman ng malakas si Tommy. Napakaseloso naman pala ng asawa mo eh. Maria, nagpapakilala lang ako eh. Jason, pinsan ni Henry. Hinawakan ng binata ang kamay ni Maria dahilan para umusok ang ilong ng lalaki. Natawa si Maria at agad na binawi ang kamay para tingnan si Henry na nagtatagis ang pangamasaya kong makilala kayo. Hanggang sa makarating sila sa lamesa ay tahimik ang asawa niya kaya't natatakot siya sa pwedeng maramdaman nito. Tumayo si Maria dahil hinayla siya ni Henry papunta sa sulok dahil walang tao. Napasandal ang babae sa pader at tiningnan niya ang asawa na napabuntong hininga at hinawakan ang kamay niya. Ano bang nangyayari saw? Nagseselos ako. Ayokong nakangiti ka sa iba o kaya naman hawakan nila ang kamay mo. Ayoko rin naman na ipagdamot ka pero ako lang kasi ang dapat na nakakakita ng maganda mong ngiti. Natawa naman ang dalaga. Sorry na. Hinaplos ng babae ang pisngi nito. Happy. Tiningnan ni Henry ang asawa at napatingin ito sa mga labi nito. Tumayo siya ng maayos at hinawakan ng pisngi ng babae na nakatingin sa kanya at hawak ang dulo ng kanyang coat. Napalunok si Henry at dahan-dahan na hinalikan ng labi nito na nanlaki ang mga mata at napahawak sa kanya. Mabilis lamang yon ngunit parang mahihimatay na si Maria. Para saan yon? Tanong ni Maria sa mahinang boses. Ngumiti naman si Henry. Minamarkahan ka lang na akin ka. Ngumiti si Maria at niyakap leeg ng asawa at siya na mismo ang humalik sa labi nito na natigilan. Mamamarkahan ko rin. Hindi na natapos pa ni Maria ang sasabihin nang hilahin siya ng asawa para sa isang matagal at puno ng pag-iingat na halik. Mula nang opisyal na siyang ipinakilala bilang asawa ni Henry ay nagkaroon ng maraming oportunidad si Maria at maging ang kanyang pamilya. Sa kagustuhan niya na mabigyan ng magandang buhay ang mga magulang ay nagsimula na rin siyang magtayo ng shop para sa kanyang ina na magagamit nilang lahat para ng iba't ibang klaseng merienda na papatok sa masa. Kanino galing ang mga to? Tanong ni Maria nang makita ang isang box. Hindi ko rin po alam, Miss Maria, saad ng isang maid. Iniwan lang po yan sa mailbox at sinabi na para raw po sa inyo. Sige po, salamat. Ako na po ang bahala dito. Tiningnan niya ang kahon at agad niyang binuksan ito at napasinghap siya nang makitang isang manika na kalbo at sira-sira. Nangunot ang noo ni Maria dahil may sulat na nakalagay sa gilid nito kaya't kinuha niya yon at binasa. You will never be his wife. Dahan-dahan na pagbasa ni Maria sa papel. Natigilan siya at naisip na isa itong pagbabanta sa kanya dahil asawa siya ng pinakamayamang tao sa kanilang lugar. Mukhang alam na rin ni Maria na dapat siyang maghanda dahil alam niya na agad ang kahahantungan ng lahat. Itin niya ang box at agad na kinuha ang jacket niya dahil gusto niyang puntahan ang mga magulang niya bago pa lumubog ang araw. Kuya Darwin, pwede pa akong magpahatid? Tanong ni Maria. Sige po ma'am, ihahanda ko langan po yung kotse. Nag-iwan lang siya ng text sa kanyang asawa bago siya umalis ng bahay. Sakay ng kotse ay napakaraming iniisip ni Maria dahil pakiramdam niya ay hindi siya ligtas sa tuwing mag-iisa siya dahil tahimik rin si Brianna. Marami pa ring reporter ngunit naiisip niya na hindi niya dapat kinakahiya ang pagiging asawa ni Henry dahil kailangan niya na ring tanggapin na ito ang magiging buhay niya, lalo pat alam niyang hindi niya kayang iwan ang lalaki. Kuya, ano pong nangyayari? Tanong ni Maria. Mabilis na iminwestro ulit ng matanda ang kotse. May sumusunod po sa atin at pilit na ginigit-git ang kotse po. Gulat na napatingin si Maria sa likod at nakita ang dalawang kotse na sumusunod sa kanila. Kuya, bilisan na lang po natin. Kinakabahan, tinawagan ni Maria ang kanyang asawang si Henry dahil natatakot siya na baka kung anong mangyari sa kanya. Tiningnan niya ang likod at nakitang malapit na ang mga ito sa kanila, dahilan para mapasigaw si Maria nang makarinig ng isang putok ng baril. Nagtatagis ang panga ni Henry nang matanggap nito ang tawag mula sa kanyang asawa kaya't nagmadali siyang kumilos para sumakay sa kanyang kotse. Tiningnan niya ang lokasyon kung nasaan si Maria at mas lalo niya pang binilisan ang pagpapatakbo ng kanyang kotse. Nakita ko na po ang kotse ni Ma'am Maria, imporma ni Paul na nakasakay rin sa isang kotse kasama ang ilang tauhan. Si Maria ang mahalaga, siguraduhin mong ligtas pati na rin ang driver, malamig na saad ni Henry.
Hindi niya kailanman mapapatawad ang taong nasa likod ng nangyayari ngayon, at hindi siya kailanman magpapakita ng awa sa kung sino man ang nagbabanta sa kanyang asawa. Agad niyang isinuot ang gloves at mabilis na kinuha ang baril. Nang makita niya ang kotse na sumusunod sa kanyang asawa, mabilis niyang ipinaikot ang kotse, dahilan para pamreno ang sasakyan. Henry, sigaw ni Maria mula sa loob ng kotse. Binuksan ni Henry ang kotse at agad na pumunta sa sasakyan ng asawa, ngunit hindi doon natatapos ang galit na nararamdaman niya at agad niyang kinasa ang baril at mabilis na pinaputukan ang gulong ng dalawang kotse. Agad ring binuksan ni Henry ang pinto at agad na nakipagpalitan ng bala ng baril sa mga kalalakihan. Henry, natatarantang pagtawag ni Maria. Diyan ka lang, senggal ni Henry at agad na hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Paul, alam mo na ang gagawin mo. Yes, sir, mabilis na sabi ng binata na ngayon ay nasa labas. Huminga ng malalim si Henry at agad na inutusan ng driver na patakbuhin ang kotse papunta sa mansyon. Tiningnan niya ang asawa at nakitang takot na takot ito kaya agad niyang hinayla si Maria para yakapin ito. Are you okay? Tanong ni Henry sa kanya. Okay lang ako. Sino ba kasi sila? Napalunok si Maria. Hindi ko rin sila kilala pero bukas na bukas aalamin ko, nagtatagis ang panga ni Henry. Hindi ko sila mapapatawad. Nang makarating sila sa mansyon ay agad na tinawagan ni Henry ang tao niya para hanapin kung sino ang may gawa nito. Bamantong hininga siya at agad na tiningnan si Maria na pinapainom ngayon ng tubig ng kanilang kasambahay. Umupo siya sa tabi at napatingin sa kahon na nasa gilid. Kinuha niya yon at natigilan dahil sa banta para kay Maria. Kanino galing to? Hindi ko rin alam eh. Nakita lang yan ng maid sa labas, tumango si Henry. Ako na ang bahala dito. Magpahinga ka na. Hindi mo ba ako sasamahan? Tanong ni Maria. Ngumiti ang lalaki at agad na hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Sabay silang pumunta sa itaas at agad na pumasok sa kanilang kwarto. Marahang hinaplos ni Henry ang pisngi ng asawa na nakaupo ngayon sa kama. Hindi ko hahayaan na saktan ka ng kahit na sino. Ako ang makakalaban nila. Salamat. Inosente ni Henry ang buhok ng asawa habang paulit-ulit na hinahalikan ang ulo nito. Tiningnan ng lalaki ang kanyang cellphone nang makatanggap siya ng balita at nagtagis ang panga niya sa kanyang nabasa. Habang abala si Maria sa paglilibot sa opisina ni Henry ay napansin niya ang isang textbook na gumawa ay si Brianna. Pinagmasdan niya yon at agad na nangunot ang kanyang noo nang makita ang sulat kamay nito. Inilabas niya agad ang kanyang cellphone at agad na tinawagan ang kanyang maid. Ma'am, sagot ng kanyang kasambahay. Ate Linda, natatandaan mo po ba yung box na ipinatapon ni Henry? Tanong ni Maria. Opo, ma'am. Ang sabi niyo po ay itago ko ang letter E. Bakit po? Tanong nito. Pwede niyo po bang i-send sa akin ngayon? Hihintayin ko na po. Magalang na saad ni Maria habang tinitingnan ang sulat kamay ni Brianna. Ilang minuto lang ang nakalipas ay nag-send agad ang kasambahay ng litrato at agad niya yung idinikit sa papel. Napasinghap siya at agad na tiningnan ang pagkakapareho ng dalawa, dahilan para mapasinghap siya at agad na natulala. Ang babaeng nagbabanta sa kanya walang iba kundi si Brianna, at kailangan niyong malaman ni Henry. Oh, Maria, tawag ng kara rating lang na si Henry. Henry. Natataranta siya at agad na hinawakan ang textbook na nasa lamesa. Natatandaan mo ba ang box, yung may letter na nakalagay doon at naisip kong tingnan yon pero napansin ko na pareho ang sulat kamay ni Brianna doon sa letter na nasa kahon. Pwede ba akong patanjin? Saad nito. Natigilan silang pareho at agad na nakumpirma na ang dalaga nga iyon. Agad na may tinawagan si Henry at mabilis na sinabi ang nakita nila. Nang ibaba nito ang tawag ay agad nitong hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Pupunta ako sa mansyon nila. Gusto mo bang sumama? Tumango naman si Maria. Sige, sasama ako. Mabilis silang pumunta sa mansyon nila Brianna, ngunit nagkataon naman na nandoon ang mga magulang ni Henry. Magkahawak kamay silang nagpakita, dahilan para mapatayo ang dalaga na gulat na napatingin sa kanila. Hindi ko alam na invited kayo, natatawang saad ni Brianna. Pero kung si Henry naman ang pupunta dito ay welcome. Bakit mo ginawa ang bagay na yun? Putol ni Henry sa ginagawa at sinasabi ng dalaga. Ang alin? Tanong ni Brianna na nakakunot ang noo. Pinagbantaan mo ang asawa ko, Brianna. Ikaw rin ang nagutos sa mga tao mo na sundan ang kotse na sinasakyan ni Maria. Ano?
Natigilan si Brianna at nagsimula siyang kabahan, ngunit agad rin niyang iniayos ang kanyang posture. Ano bang sinasabi mo? Wala akong ginagawa. Huwag mo nang itanggi pa dahil ang sulat kamay sa kahon na ibinigay sa akin kapareho ng sulat kamay mo, Brianna. Ano bang naging kasalanan ko sa'yo? Maging ang mga magulang ng dalaga ay hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Tiningnan ni Brianna si Henry papunta kay Maria. Huminga siya ng malalim at agad na napangiti. Yes, I did that para paglayuin kayong dalawa ni Henry, malamig na saad ni Brianna. Natigilan ng dalagang si Maria at hindi makapaniwala na napatingin kay Brianna na malamig na nakatingin sa kanilang dalawa. Ginawa ko yun dahil gusto kong maghiwalay kayong dalawa. Ako naman talaga dapat ang asawa niya ngayon eh. Ako naman talaga ang dapat nakasama niya imbes na ikaw, pero anong ginawa mo? Ang katulad mo na nagtitinda lang ng turon ang napangasawa ni Henry. Pero hindi ibig sabihin nun pwede mo nang pagbantaan ang buhay ko, Brianna, napailing si Maria. Matatanggap ko pa kung nagkakasagutan lang tayong dalawa pero bakit ganito? Halos patayin mo ako at hindi ko yun matatanggap. Bakit sino ba ang sumausaw sa buhay niya? Isang malakas na sampal ang ginawa ng ina ni Henry sa dalaga na lumaki ang mata at maging si Maria ay nagulat. Napaatras ang dalagang si Brianna at napatingin sa matanda na galit na nakatingin sa kanya. Tita Helen, gulat na tanong ni Brianna. Hindi ako makapaniwala na sa'yo pa talaga galing ang mga salitang yan, Brianna. Hindi ako makapaniwala na magagawa mong gumawa ng isang krimen, sanggal ng matanda. Tita, hindi na nakapagsalita pa si Brianna. Napailing naman si Helen. Hindi man naging kayo ng anak ko, wala kang karapatan na sirain ang buhay ng mga taong malapit sa kanya, asawa man niya o kaibigan. Paano kung anak ko ang nasa kotseng yun? Paano kung si Henry pala ang nasa loob at hindi ang asawa niya? Hindi ka ba nag-iisip na pwede kang makulong? Napayuko ang dalaga at napailing naman si Henry na nakatingin sa mga magulang ni Brianna na nahihiyang nag-iwas ng tingin. At isa pa, marangal na trabaho ang pagtitinda ng turon. Hindi yun ikinahihiya dahil yun doon siya nabubuhay. Sa lahat ng taong inaasahan ko, ikaw pa talaga ang sisira sa tiwala ko, tita. I'm sorry. I'm so sorry. Mahal na mahal ko lang po talaga si Henry na hindi ko siya kayang mawala, agap ni Brianna. Hindi mo mahal si Henry dahil kung pagmamahal ang nararamdaman mo, hahayaan mo siyang mamili sa kung ano ang ikasisiya niya. Hindi ko na itutuloy pa ang merging ng company dahil hindi ko kailangang papasukin sa teritoryo namin ng isang kriminal na katulad mo. Hindi yun inaasahan ni Maria. Mas lalong nagulat siya nang may salitang binitiwan ng matanda para sa kanya. Mabilis silang umalis doon at agad na sumakay sa kani-kanilang kotse kasama ang kani-kanilang mga gwardiya. Natahimik ang babae hanggang sa makarating sila sa mansyon ni Henry. Okay ka lang. Hindi ko lang inaasahan na gagawin yun ng mommy mo. Gusto ka ni mommy at alam ko rin na may kapalit yun, ha? Ano namang kapalit? Apo, ngumisi si Henry at lumabas ng kotse. Tahimik na nakaupo si Maria kasama ang kanyang mga magulang sa mahabang lamesa ng mga magulang ni Henry ngayon. Balak nilang sabay-sabay na kumain at sabay-sabay na pag-usapan ang relasyon ng dalawa. Ngumuso ang babae at agad na tiningnan ng kanyang ina na umiinom ng mamahaling wine kaya't natawa siya at hinayaan na lamang ang mga ito. So Iya, nagtitinda ka pala ng turon? Tanong ni Helen. Opo. Tagal na po kaming nagtitinda ng turon at dahil po doon nakapagtapos ako ng pag-aaral, ngumiti naman ng matanda. Dati kuryoso ako sa family background mo dahil nakapagtataka na ikaw ang naging asawa ng anak ko kaya naisip kong tanungin si Henry at doon palang alam ko na in love sa iyo ang anak ko. Aksidente lamang po kaming nagkita at nag-offer po siya sa akin ng trabaho na ang kapalit pagpapagamot ng mama ko. Naisip ko na madali lang naman at kaya ko para sa pamilya ko kaya po ako kumagit sa offer niya. Naiintindihan ko dahil kahit ako ang nasa posisyon mo kapag nilapag ako ng Million Bay tatanggapin ko, nagsimula silang kumain at hindi nawala ang tawanan nila dahil sa ama ni Maria at ama ni Henry na mukhang nagkasundo naman kaagad. Tiningnan ng babae ang kanyang ina na abala sa pagkain at alam niya na ito ang unang pagkakataon na makakatikim ang mga ito ng masasarap na pagkain. Nag-usap sila sa trabaho at negosyo pero ilang minuto lang ang nakalipas na punta sa kanilang dalawa ni Henry ang usapan. Wala ba akong ine-expect na apo? Tanong ni Helen sa kanilang dalawa.
Napaubo si Maria at agad na umalalay sa kanyang asawa at hinahaplos ang kanyang likod at masamang tiningnan ng ina na nagtaas ng kilay. Wala pa po, wala pa eh. Kailan nyo ba balak? Hindi na kami ba mabata pa? Tumatanda na rin kami. Baka kapag wala na kami ay doon lamang kayo gumawa ng bata. Mommy, darating rin po kami sa puntong ganyan pero huwag po muna ngayon kahit gusto ko naman na magkaroon ng anak. Siyempre hihintayin ko pa rin na maging handa si Maria. Opo, tama po siya. Natawa naman ang ina ng babae. Kaya nga, nasa tamang edad naman ng mga bata at nasa kanila na yan kung gagawa sila ng bata eh. Tayo maghintay na lang tayo. Isa pa eh, mukhang malakas ang anak mong ito at kayang bumuo ng triplets, ano? Ma, reklamo ni Maria. Tumawa naman si Helen at itinaas sa ere ang daliri. Tama ka dyan. May lahi pa naman din kaming mga kambal at kung sakali man na magkaroon ng anak itong si Henrico ako na ang sasagot sa kasal nila. Nanlaki ang mga mata ni Maria at mukhang nagkasundo na nga ang kanilang mga magulang, napailing na lamang siya at nakitawa na lang kahit na kinakabahan siya sa pagkakaroon ng anak at kahit nasa tamang edad na silang dalawa ay hindi maiiwasan ni Maria na questionan kung magiging mabuti ba siyang ina sa kanyang anak. Besides plano ni Maria na mag-take ng exam para sa pagiging teacher. Gusto niyang maging teacher kaya naman susuportahan ko siya. Pangarap ko po yun na matagal na, kailangan ko lang po talaga ng lakas ng loob para matupad yun eh. Susuportahan ka namin. Ako na ang bahala sa mga gagastusin kung hindi ko man nasabi. Gusto ko ang personalidad mo para sa anak ko, gustong gusto ko ang palaban mong side, ngumiti si Helen nang matapos sila sa pagkain ay naging abala ang matatanda sa pag-inom habang sina Henry at Maria naman nasa labas at nasa tapat ng swimming pool pinaglalaruan nila ang tubig gamit ang mga paa nila habang umiinom ng alak. Gusto mo na bang magkaroon tayo ng anak? Gusto ko syempre pero gusto kong hintayin na matupad muna ang pangarap mo bago natin gawin ang bagay na yon. Sigurado ka na talaga sa akin, ano? Alam mo hindi ko rin naman inaasahan ng pagmamahal na meron ako para sa'yo, hindi ko rin akalain na mahuhulog ako ng tuluyan sa'yo. Wala naman sa plano pero parang biglang nangyari na lang, uminom ng alak si Henry. Alam mo ngayon lang rin ako nakaramdam ng pagmamahal na katulad ng binigay mo. Marami akong natutunan at marami akong bagay na nasubukan ng dahil sa'yo. Kung sakaling tatanungin ulit kita tungkol sa kasal, papayag ka ba? Kinakabahan na tanong ni Henry. Natahimik ng ilang segundo ang dalaga dahilan para kabahan ang lalaki. Natawa siya at tumango bilang sagot. Oo naman, nakangiting sagot niya. Napahawak sa dibdib nito si Henry. Kinakabahan ako sa sagot mo, ginulat mo kasi ako sa tanong mo eh. Kung pakakasalan mo ako ulit syempre papayag ako, ngumiti si Henry at ilang minuto lang ay naisip nilang pumasok na dahil wala na silang alak subalit agad ring napansin ni Maria na madilim ang buong bahay. Nangunot ang noo niya at agad na binuksan ng ilaw at laking gulat niya na may biglang sumabog na Ketty at mga magulang nila na nasa living room. Ano pong ibig sabihin nito? Natatawa at masayang tanong ni Maria. Napatingin ang babae sa kanyang likod nang pumasok si Henry at nakangiti na nakatingin sa kanya hawak ang isang bulaklak. Walang ideya si Maria dahil kanina lang ay magkausap silang dalawa sa labas at nanliliit ang mga mata niya dahil ngayon lang niya napagtanto na nasa likod sila ng bahay kanina. Maria, hindi ko na gustong patagilan pa ang nararamdaman kong to para sa'yo. Gusto kong malaman mo na ikaw ang babaeng gusto kong makasama. Kanina tinatanong kita kung papayag kang magpakasal sa akin, dahan-dahan na lumuhad ang lalaki sa harapan niya at tatanungin ulit kita sa pangalawang pagkakataon, will you marry me? Nakangiti ang dalaga. Yes Henry. Nagpalakpakan ang mga magulang ng bawat isa at naging emosyonal ang gabing yun para sa kanilang lahat. Niyakap ni Maria ang lalaki na nakangiti at nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Napakasaya ng puso ng babae at hindi na niya napigilan pa at hinalikan niya ang labi ni Henry na hinawakan ang kanyang bewang. Mahal na mahal kita, nanginginig ang boses na saad ni Maria sa lalaking mahal niya. Ngumiti rin si Henry at hinaplos ang pisngi ng kanyang asawa. Mahal na mahal kita. Makalipas ang ilang taon. Pagkatapos ng maraming taon at ilang taong paghihirap ni Maria ay isa na siyang ganap na guro ng mga bata. Napakabilis ng panahon para sa kanya ay napakabagal naman noon dahil gusto niyang matupad ang pangarap niya. Ilang taon na rin ang lumipas nang ikasal sila ni Henry at magmula noon ay nagkaroon sila ng 2 anak at lahat yun ay nag-aaral sa isang pribadong eskwelahan kung saan siya nagtuturo. Good morning,
Mommy, nakangiting bati ni Elisa. Gising na ba ang mga kapatid mo si Harry? Tanong ni Maria. Opo, nagbibihis po si kuya, tiningnan nito ang ulam at kanin mula sa lamesa. Wow, this is all my paborito. Natawa naman si Maria. Siyempre, gusto kong magana kayong papasok sa school. Nang makababa ang panganay niyang anak ay sabay-sabay na silang kumain at natutuwang pinagbasa ni Maria ang kanyang mga anak. Mabuti na lang at bago siya nagsimula sa kanyang pangarap ay nakapanganak siya ng kambal saka siya nagpatuloy naging mahirap man ang proseso ay kinaya naman ni Maria dahil na rin sa laki ng suporta ng kanyang mga tao sa paligid naging inspirasyon rin ng babae ang pamilya kaya naman nakakagulat na nag-top 1 siya sa mga nakapasa bilang guro. Kuya pakihanda na po yung kotseng gagamitin. Ngumiti si Maria sa driver. Sige po, ma'am, magalang na saad ng kanilang family driver. Kambal. Tara na, sigaw ni Maria mula sa labas. Nagmadali ang mga ito na pumasok sa kotse at agad silang umalis na may ngiti sa labi. Nang makarating nga sa eskwelahan ay naging abala silang mag-iina dahil sa dami ng kanilang mga gagawin na katutuwa na sa mga nakalipas na taon ay naging masaya at magaan ang buhay niya kasama si Henry at naging mas komportable siya na ipagmalaki sa lahat na asawa siya ng isang bilyonaryo hindi na rin naalis ni Maria sa kanyang ginagawa ang pagbebenta ng turon sa school at iba pang lugar. Mommy, sigaw ng kambal. Uwi na. At nakita agad nila ang kotse ni Henry na nasa labas nakangiti silang naglalakad at mabilis na kumaway ang asawa mula sa di kalayuan at talaga nga namang agaw pansin na naman ito dahil sa suot nitong salamin. Hi, ngumiti si Henry at hinalikan ang labi ng asawa. Daddy, nakangiting bati ni Elisa. Kumusta ang school? Tanong ni Henry habang inaasikaso ang mga anak nito. Okay naman po Daddy. Ang dami po naming ginawa pero kaya naman po, nagmamalaking saad ni Harry. Nang matapos alalayan ang mga anak ay siya naman ang inalalayan nito papasok sa kotse kaya agad siyang napangiti buong biyahe ay walang ginawa si Maria kundi ang makinig sa dalawa niyang anak na hindi na mainto sa pagkukwento naging mas makulay nga ang buhay niya dahil sa pinapagaan ni Henry ang mabibigat na gawain at mas lalo pa niya itong nakilala ng husto nang matapos silang ikasal. Dumaan sila sa shop ng kanyang ina na kung saan nagtitinda ang ina ni Maria ng mga kakanin. Lola, sigaw ng mga bata. Pagpasok pa lamang sa merienda shop ng kanilang lola, ang mga apo ko, tuwang-tuwa ang matanda na makita ang kanyang mga apo Kumain na ba kayo ha? Hindi pa nga po Gusto ko po ng kasaba kay lola, tanong ni Elisa dahil hindi siya sigurado sa tamang pagbanggit ng kakanin. Tumawa naman ang matanda at agad na iginiya ang mga bata sa lamesa. O siya sige ako na ang bahala sa pagkain ninyo. Libre na ni Lola ha. Komandat pa ang matanda sa dalawang bata na kangiting tiningnan ni Maria ang kanyang masayang pamilya na kung dati ay hirap na hirap siyang pagsabayin ng lahat ngunit ngayon sa tulong ng kanyang asawa ay nakakaya niya ang pagsabay-sabayin ang lahat. Maganang kumain ang mga bata kaya't natawa si Maria at naisip kung kamusta na nga ba si Brianna matapos nitong makulong. Okay ka lang ba babe? Nakatulala ka na naman. Natawa ang babae at inilapag ang kutsara. Masaya lang ako parang hindi pa rin nagsisingkin sa akin ng lahat na magkakaroon ako ng pamilya na matatawag kong akin wala lang ang saya ko lang palagi ko namang sinasabi sa'yo na deserve mo ang lahat ng meron ka ngayon at mga pinaghirapan mo bawat kayamanan na meron ka. Akalain mo yun nagtitinda lang ako ng turon pero naging asawa kita. Natawa naman si Maria habang pinagmamasdan naman ni Henry ang kanyang asawa hindi rin niya maiwasang mamangha sa kung gaano ito katapang na harapin ang lahat kung gaano naging matapang si Maria na maging isang mabuting ina at asawa sa kanilang tatlo. Hinalikan ni Henry ang kamay ng asawa na napatingin sa kanya at ang mga mata nito ay nagkikislapan kaya't mas lalo itong gumaganda. I love you too. Namula ang mga pisngi ni Maria dahil kahit ilang taon na silang magkasama bilang mag-asawa ay hindi pa rin nawawala ang kilig niya sa kanya. Nasaan na po yung amin mommy at daddy? Tanong ni Elisa na nakanguso at nakita silang dalawa. Malakas namang natawa si Maria at kinurot ang pisngi ng kanyang anak. Siyempre mahal na mahal namin kayo ni mommy at daddy. Talaga po, nakangiting tanong ni Elisa. Natawa naman si Henry at pinagmasdan ng kanyang kambal. Walang makapapantay ng kahit na ano at sino man sa pagmamahal namin sa inyong dalawa. Mahal namin kayo pareho.
Sabay na napangiti ang dalawang bata dahilan para mapangiti naman si Maria habang pinagmamasdan niya ang mga ito napatingin rin siya sa kanyang ina at napangiti dahil kagaya ng kanyang ina gagawin niya rin ang lahat para sa kanyang mga anak gagawin rin niya ang makakaya niya para protektahan at alagaan ang kambal dahil ang kayamanan niya ay ang kanyang nag-iisa at kumpletong pamilya.